Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ayos lang tayo ng upo. Okay. Natapos na ang boxing series, natapos na lahat ho ng issue mga kababayan, mga ka-analyze. Natapos na rin ho ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon ho. Ngayon, mga kababayan, mga ka-analyze, dumako na ho tayo sa talagang magkokompleto ho. No? Kumbaga sa ulam, ilagay na ho ang sahog na kung saan para matapos na ho ang lutuin. Makompleto ho ang ricados. Pumunta na tayo talaga rito sa pinaka-main goal ho ng politika na kung saan dapat panagutin or imbestigahan kung talagang nagkaroon ho ng anomalya, pandarambong, pangungupit dahil sa pondo ng OBP at DepEd. Napunta na ho tayo rito sa usaping impeachment trial ho ni VP Inday Sara Duterte, na kung saan nung nakaraan ho naglabas ho ang Supreme Court na kung saan ito raw hinatag na impeachment trial ng House of Representatives unconstitutional. Ayon sa kanilang pag-aaral, pag-iimbestiga or kanilang pag-iisip, ito raw impeachment ay unconstitutional kasi ho, dapat daw sa loob ng isang taon, isang impeachment lang ang pwedeng ihatag dito sa House of Representatives. Oo, putik may nagme-message pa. Ano na magulo. Ngayon, isa lang naman talaga ang impeachment na hinatag. Iba-ibang elements lang. Iba't ibang issue lang pero isang impeachment lang yan. Naglabas ho ng order. Hatol ang Supreme Court. Ngayon mga kababayan, pag-uusapan ngayong araw na ito about dito sa impeachment trial. May mga nagmumungkahi na ituloy pa rin. Pero nagbanta raw ho ang Supreme Court na kung saan kapag itinuloy ho itong impeachment trial diyan sa Senado, kahit naglabas na ang Supreme Court or Korte Suprema na unconstitutional, pwede raw ho ma-contempt order. Ma-contempt itong ating mga senador. Pwedeng makakulong. Teka, matindi ito ang nakakapagtaka kasi rito mga kababayan dito sa mga judges na sabi na unconstitutional tong impeachment na i-final. Lahat ho ito ni Digong appoint niya sa kanyang administrasyon. Napaka coincidence naman, parang napaka tindi ng pagkakataon na kung saan lahat ng appointee ni Digong ang paniniwala unconstitutional. Ang impeachment, wala man lang kahit isa man lang lumiko. Lahat pare-pareha sila ng pag-iisip. Parang parang walang kabayas-bayas siya. So tama, ito yata sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Tuta na ito ng mga Duterte, itong Supreme Court. Although may palusot sila dyan, sabi, hindi pa naman pinapawalang sala. Pwede pa raw ipile sa susunod na taon. Nako, maraming pwede pang mangyari kung sa isang taon pa ipapile yan. Kalokohan na yan, malabnaw na yan. Papakinggan nyo itong balitang ito mga kababayan. Katumbas ng pagguho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis.
not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Wow. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must... Parang lumalabas sa sinasabi nito ni dating speaker, ngayon ay Senador Zubiri, dapat daw galangin itong Korte Suprema dahil kumbaga ito yung huling salita Kumbaga, Supreme nga Supreme Court nga Ito rin huling salita, kailangan daw galangin. Ha? At, alam nyo, okay sana yung ganitong Ang problema, nung naglabas ang Supreme Court ng unconstitutional daw itong impeachment, nag-post ito si Zubiri sa kanyang Facebook. Parang nangangantsaw. Tapos magsasalita ngayon sa balita na napakagalang, napakarespetado. Pero yung post niya sa account niya, ang post niya, that's it, pansit. Ano yun? Ganun yung, obvious naman yung ganung post, patama doon sa inilabas na unconstitutional. Para bang natuwa siya. That's it, pansit. Ano yun? Parang nakakagago, di ba? Tapos eto ka, magsasalita ka na akala mo ng disente mo. Respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung stop na natin yan. Punta tayo rito sa ginawang pahayag ho ni dating speaker. Ngayon ay Senador Zubiri na kung saan kapag daw pinag-usapan pa rin daw ito sa Senado at tinuloy pa rin ang impeachment trial kahit may nilabas na ang Korte Suprema na unconstitutional itong impeachment na ito, para daw tayong mga unggoy o para daw silang mga unggoy. Mukhang nagiging word of the day yung unggoy ngayon. Pinauso ni Basti Tuloy natin. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema, para tayo mga unggoy sa gubat. We're no different from monkeys in the forest. We do not listen to rule of law. So we must always adhere to the rule of law. Para daw mga unggoy tayo kapag daw hindi sinunod ang Korte Suprema. Para daw kasi ang unggoy daw pag nasa gubat, wala raw sinusunod na rules. Yun ang sabi. Ang tanong, sa gubat ba, meron bang katulad ng mga Korte Suprema? Ha? Kasi kung tutuusin, Zubiri, kung gagamitan ng utak, wala naman rule sa gubat. Yung unggoy daw may sinusunod na rules. Tanongin naman kita, meron bang hayop na maituturing na siya ang hari doon sa kagubatan at ito unggoy dapat ang mong gawin ganito, ganyan? Wala naman. Wala naman ganun. Wala naman talagang rules sa gubat. May rules ba sa gubat? May mga rules ba ang hayop? Nag-uusap-usap ba yung mga yan? Ha? Meron ka bang masasabi sa akin na ang isang hayop, siya ang nasusunod doon sa kagubatan at dapat siya ang sundin? Wala naman Di ba? Ano ba ginagawa ng unggoy pala? Pabitin-bitin lang naman yan. Nagalit ng saging. Di ba? Huwag mo nang idaan sa mga unggoy-unggoy. Ang ano kasi rito, mga kababayan, ang nakaka-ano kasi rito. Itong si BP Inday Sara Duterte, may isa kong video na nagpapasalamat siya na ganito pa nga salita niya Alam mo, palakas loob pa nga Thank you. Salamat at naipal na impeachment at masasagot na rin ang mga tamang katanungan.
Kasi nga marami siyang hindi nasagot doon sa Congress eh. At sa Senado eh. Nagpapasalamat siya. Nakakapagtaka after nung video na yon. Teka, may tumatawag. After nung video na yon, yung kampo niya nag-file ng petition sa Supreme Court na ipawalang visa yung mga pinirmahan ho ng House of Representatives na 215 at nadagdagan pa ho yun ng 250 na mambabatas. 200 something yan eh. Yung pumirma na yan eh. Tapos may dumagdag na 25 na mambabatas. Pawalang sala. Pero may video siya na nagpapasalamat siya. Ano ba talaga? Kasi mga kababayan, pag ito hindi natuloy, habang buhay ho may iwan sa isip ng taong bayan, ano ba talaga nangyari doon sa milyon-milyong pondo ng OBP at DepEd? Huwag nyo nga kalimutan ng DepEd ho, may pinakamalaking pondo ho sa ahensya ng gobyerno sa buong Pilipinas. DepEd ang pinaka-pinupondohan. So, ang daming pera dyan. At kapag nagnakaw ang isang namumuno dyan, nagkaroon ng katiwalian, ang ninanakawan mo, mga batang estudyante. Mga estudyante. Especially mga pampublikong eskwelahan. Dito nga sa Metro Manila, halos nandito na eh. May mga kakulangan pa ang eskwelahan dyan sa mga pampubliko. Paano pa yung mga nasa probinsya? Na minsan halos hindi na maabot ng gobyerno. Minsan kulang siya ganito, kulang siya ganyan, ganito, ganyan. Tapos maririnig natin milyon-milyon ang nawawala. Hindi nyo ba pwedeng ipagbigay sa amin para malaman namin talaga ang anong katotohanan? Baka nakakalimutan nyo, tax ng taong bayan yan. Na pinagsama-sama. Ang ginawang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya kung may magsasabi, dapat lahat imbestigahan. Di maghatag kayo. Hindi kami pabor sa korupsyon. Maghatag kayo. Kung may mga nalalaman sa lahat ng ahensya ng gobyerno, may hawak kayong ebidensya, di ilabas nyo. Tingnan nyo yung kay Arnel Ignacio. Mismo sa loob ng ano bang ahensya hawak nito ni Arnel Ignacio? Yung OWA. Mismong tagaloob ang naglabas. May hawak silang ebidensya. Pinasa sa Malacanang. Di-receive ni Bersamin. Secretary Bersamin. Sinimak ni Pangulong Bongbong. Diba kaya kung kayong may mga nalalaman kayo, bakit ilabas nyo? Para lahat maimbestigahan. Bakit mag-i-imbestiga sa iba't ibang ahensya? Wala naman nagre-reklamo. Wala naman. Di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.